Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Alright class, topic drop. Iba-iba man ay konektado pa rin. Ngayong araw, let's explore kung gaano ka-colorful at diverse ang mga tao sa Timog Silangang Asya. Narito ang mga pangkat etnolinguistiko at relihiyon ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Focus tayo. Ito ang goals natin today. Ang malaman kung sino-sino ang mga pangkat etnolinguistiko sa Timog Silangang Asya. Ma-identify ang iba't ibang relihiyon sa bawat bansa. At syempre, ma-appreciate ang diversity at respeto sa iba't ibang kultura. Let's go mga besi! Kasanayan sa pampagkatuto. Nasusuri ang heograpiyang pantao ng Timog Silangang Asya batay sa pangkat etnolinguistiko, pananampalataya, estrukturang panlipunan, at ugnayang pangkapangyarihan. Mga layuning pangpagkatuto. Natutukoy ang heograpiyang pantao ng pangkapuluan at pangkontinenteng Timog Silangang Asya. Nasusuri ang kaibahan ng heograpiyang pantao ng pangkapuluan at pangkontinenteng Timog Silangang Asya. Nakagagawa ng cultural show na nagpapakita ng pamumuhay, paniniwala, kultura, at tradisyon ng mga pangkat etnolinguistiko sa Timog Silangang Asya at naipapakita ang paggalang at pagpapahalaga sa mga pangkat etnolinguistiko sa Timog Silangang Asya. It's review time! I-level up mo na yan. I-refresh natin ang inyong mga brain cells bago tayo lumipad sa next topic. Ito na ang mini throwback sa lahat ng ating natutunan. From kultura, likas na yaman, agrikultura, ekonomiya, hanggang pangkat at paniniwala. Ready ka na ba? Kung oo, isang high five nga dyan. Kung hindi naman, ay okay lang. Hindi pa naman huli ang lahat. Kaya naman, sabay-sabay nating i-recall ang ating mga natutunan. Let's go! Ready na ba kayo sa tama o mali mga besh? Alright, so bago tayo magpatuloy sa ating lesson, maaaring kumuha ng 1/4 sheet of paper at isulat diyan ang inyong sagot. Ilalagay lamang kung tama ito o mali. Maaaring i-pause ang video para mas mabasa ninyo ang nasa screen. Good luck! Game na besh! Simulan natin to. It's time to flex your learnings. Tama o mali? Alin ang real at alin ang chika? Let's go brain cells! Sagot na! Kilala mo ba sila? Tara na't i-test natin ang observation skills mo. Tingnan ng maigi ang bawat larawan. And then, magbigay ka ng 3 katangian na napansin o naobserbahan sa bawat isa. Pwede itong tungkol sa itsura, damit, ginagawa o vibes nila. Basta be honest and respectful. Sila ang Ifugao people and mostly matatagpuan sila sa Cordillera region.
lalo na sa Ifugao Province sa Luzon. Sila yung mga hardcore na magsasaka at taga-build ng mga cool na hagdang-hagdang palayan sa Banawe Rice Terraces. Super iconic, di ba? May mga kwento at epiko sila na sobrang niche, like Hudhud at Alin. Sila yung parang OG storytelling ng mga ninuno. At alam nyo ba, kilala sila sa kanilang tradisyonal na damit at astig na skills sa paghahabi at pagkukit. Kung saan, ang mga design ay may deep meaning na galing sa nature at spirits nila. Tingnan nga natin kung may alam kung ano sila. Kilalanin natin ang tao sa larawan at sabihin kung ano ang inyong obserbasyon. Introducing Malay people from Malaysia, Indonesia, at Brunei. Sila yung Austronesian na parang mga sea pros, expert sa pangingisda at paglalayag. Sila yung parang mga boss sa dagat. Solid ang faith sa Islam. Kasi na-influensahan sila ng mga Arab traders way back. Astig sila sa arts tulad ng batik. Ito yung cool pattern sa tela. Sa sayaw at musika, game din sila. At ang martial arts nila, suabe. Check the picture and then write down 3 things that you notice or vibe tungkol sa tao o bagay sa larawan. Ano yung unang bagay na nafe-feel mo? Cool ba yung outfit nila? Or chill ang kanilang mood? Presenting the Vietnamese people. Saan nga kasi sila galing? Siyempre, from Vietnam. Halos kitang-kita sa buhay nila ang vibe ng Confucianism at Buddhism. Parang life goals nila to, lalo sa values at paniniwala. Super mahalaga sa kanila ang pamilya at edukasyon, lalo na yung respeto sa mga elders. Parang family goals. Galing sila sa farming at paggawa ng handicrafts, like yung iconic na nonla or yung sombrero na napaka-cool. At, syempre, ang mga tela na gawa sa kamay. Ano naman kaya ang mood o feeling na nakikita mo sa larawan? Masaya? Seryoso? Or busy? Check the picture and then write down 3 things you notice or observe about the person or that thing in the photo. Here comes the Thai people. Mga taong parang rom-com. Chill sa simula, pero biglang may plot twist. Kung may multiverse of charm, sila na yon, parang kastabad genius. Smart, smooth, pero may sariling flavor. Mahilig din sila sa street food na parang pad thai. Pero wag ka, deep thinker din yan. Baka akala mo lang di ka iniintindi, pero silent subtitles lang pala. Maganda yung buhay nila kasi Buddhism ang life vibe nila. Malaking role ang mga to at mga monghe sa templo araw-araw. Super love nila ang colorful parties at traditions tulad ng Loy Krathong at Songkran. Parang non-stop fun. Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Hindi lang basta facts, sisilipin natin ang kwento sa likod ng kultura, tradisyon, at buhay ng mga tao. Ready ka na ba? Narito ang mga pangunahing pangkat etnolinguistiko na matatagpuan sa kapuluang Timog Silangang Asya or Insular Southeast Asia.
Sa mga isla dito, iba't ibang grupo ng tao with sariling wika at kultura. Mostly, mga Austronesian na mga sea pros at travelers. Think Malay, Tagalog, and Javanese. Lahat may kanya-kanyang cool na traditions. Let's go to Philippines! Narito ang mga pangkat etnolinguistiko. May mga major groups tayo tulad ng Tagalog, Cebuano, Ilocano, Bicolano, Waray, at Kapampangan. Bawat isa may sariling wika at kultura. And then, may mga indigenous groups din tulad ng Bajau. Sila yung sea nomads o kaya mga lumad or mountain tribes. Ifugao, hagdang-hagdang palayan experts. At ang mga Mangyan, the island tribes sa Mindoro. Diba? Super diverse at rich ang kultura natin? Parang isang cultural party na walang katulad. Fly naman tayo sa Indonesia. May mga sikat na grupo tulad ng Javanese, Sundanese, at Balinese na famous sa arts at tradisyon nila. Meron din Madurese, Minangkabau, Toraja, at Dayak. Bawat isa, unique ang kultura, mula sa ritual hanggang sa fashion. Indonesia, super vibrant at diverse, parang giant cultural mixed party. Featuring Malaysia. May Malay or yung Bahasa Melayu na majority at official language nila. Tapos, may mga indigenous groups tulad ng Iban Sarawak, Kadazandusun ng Sabah, Bajau or Sea Nomads, at Orang Asli, mga original natives sa peninsula. Super rich ang kultura nila, from language to traditions na iba-iba. Depende lang sa lugar. Sa Brunei naman ay may mga pangkat etnolinguistiko. May mga groups tulad ng Bruneians, Malays, Kadayan, Belait, Tutong, at Dusun. Lahat sila may sariling kultura at language na nagpapakita ng rich history ng bansa. Maliit pero diverse. Parang maliit na squad na big impact. Mayroon din namang mga major groups sa East Timor tulad ng Timorese, Tatum, Mambay, Fataluku, at Makassar. Bawat isa ay may sariling wika at kultura. Sa silangang bahagi naman, nandun ang mga Papuan na unique din sa traditions. Small country pero super diverse ang mga vibes. Sa Singapore ay mayroon ding mga pangkat etnolinguistiko. May Chinese Singaporeans na madalas ay Mandarin ang gamit. Mayroong Malay Singaporeans at Indian Singaporeans na madalas ay Tamil ang wika. Plus, may Peranakan sa Baba Nyonya na mix ang Chinese at Malay cultures. Super unique at rich ang tradition nila. Kaya naman, super multicultural na parang global squad. Narito naman ang mga pangunahing pangkat etnolinguistiko sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya o sa mainland Southeast Asia. Dito sa mainland, iba't ibang grupo na may kanya-kanyang kultura at wika. Mostly, mga Tai-Kadai, Mon Khmer, at Sino-Tibetan ang mga big players dito. Kilala sila sa rich history, traditions at connections nila sa mga river valleys at mountains. Ang mga pangunahing pangkat etnolinguistiko naman sa Myanmar ay ang mga groups tulad ng Burman, Karen, Shan, Chin, Mon, Rakhine, Kachin,
Pwedong, Ekang, at Kaya, bawat isa ay may sariling culture at traditions na rich at unique. Kagaya ng iba, sila ay super diverse din na parang cultural squad goals. Dumako naman tayo sa Thailand. May mga pangkat etnolinguistiko tulad ng mga groups na Thai majority, ang Miao, Isan, Northern Thai, Olyana, at iba't ibang hill tribes na bawat isa ay may sariling unique culture at traditions. Sa Vietnam naman, ay mayroon ding mga pangkat etnolinguistiko at ang mga groups tulad ng Kin, na Viet ay majority, Muong, Tay, Thai, Hmong, Miao, Man, Dao, Ho, at Cham. Bawat isa may sariling culture at traditions na rich at unique. Ang mga pangkat etnolinguistiko naman sa Cambodia ay ang mga groups tulad ng Mer na majority, Cham, Vietnamese Cambodians, Chinese Cambodians, at hill tribes na Khmer Lom. Each group has their own culture and their own story. Yan naman ay unique, colorful, at punong-puno ng identity. Sa Laos naman, ay may mga pangkat etnolinguistiko at may tatlong main groups. Ang Lao Lom na nasa lowland, ang Lao Thong na nasa midland, at ang Lao Song na nasa highland. Plus, nandun din ang mga Hmong na unique at cool ang kultura. Siyempre, super diverse ang bawat group kaya may sarili silang story. Tayo na't dumako sa pangunahing relihiyon sa Insular Southeast Asia kung saan kabilang ang Pilipinas. Dito sa mga isla, common ang Islam, lalo na sa Malay Archipelago. Ang Kristyanismo sa Pilipinas at ang Budismo sa ilang parte. May halo-halo rin na traditional beliefs at indigenous spirituality na buhay pa rin hanggang ngayon. Pag-usapan naman natin ang mga relihiyon. Dito sa Pilipinas, mostly ay mga Kristyanismo tulad ng Katoliko. Ito ay super common sa ating bansa. Pero sa Mindanao, maraming Muslim din. Kaya naman, chill ang mix ng faiths dito. Sa Pilipinas, iba't ibang klase ng relihiyon pero all about respect. Pare-parehas tayong naniniwala sa something na mahalaga naman talaga sa atin. Kaya chill lang at respetuhin natin lahat. Peace and love! Pag naman sinabing Indonesia, top religion nila ay ang Islam. Ito ay pinakamalaking Muslim population sa buong mundo. Pero sa Bali, mostly Kristiyano at Hindu ang vibe. Kaya colorful ang mix nila. Sa Malaysia, Islam ang official religion. Pero chill lang kasi may Buddhist, Hindu at Kristiyano rin sila. Diverse vibes kaya peace and respect lagi. Sa Brunei naman ay ang Islam. Ang official religion nila ay ang Sunni Islam. Kaya madalas makikita ang mga tao na naka-baju karang at tudong, yung headscarf sa mga babae. Simple, modest, at elegant ang style nila, lalo na sa mga religious events. Gaya ng Pilipinas, sa East Timor naman ay mas laganap ang Kristyanismo at mostly Roman Catholic sila. Kaya naman, madalas makikita ang mga tao na naka-semi-formal o traditional na damit, lalo na sa misa at fiesta. Simple pero classy ang style nila, with touches ng local culture.
Sa bansang ito, makikita natin ang peaceful na pagsasama ng iba't ibang relihiyon. Nandyan ang Hinduismo, Kristyanismo, Budismo, Islam at Taoismo. Iba-iba man ang paniniwala, iisa ang respeto. Dito, ang pagkakaiba ay hindi hadlang, kundi strength nila. Ang solid, di ba? Kung kanina ay tungkol sa Insular Southeast Asia, ngayon naman ay magtungo tayo sa mainland Southeast Asia. Narito ang kanilang mga pangunahing relihiyon. Dito, malakas ang Buddhism, lalo na sa Theravada Buddhism. Halos lahat may mga templo at monghe. May parts din na may Christianity at Islam. Pero mostly, Buddhism talaga. May traditional beliefs din na nakablend sa kultura nila, kaya super rich ang faith vibes. Let's talk about religion in Vietnam. Mostly, Buddhist ang vibes dito. Mahayana Buddhism ang mainstream, kaya maraming chill at peaceful na templo. May halong Confucianism din, kaya big deal sa kanila ang pagiging wise at paggalang sa pamilya. And yup, kahit modern na, buhay pa rin ang mga traditional beliefs sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa Thailand, Laos, at Cambodia, mostly, Theravada Buddhism ang religion nila. Halos lahat may templo at mga monghe na buhay sa kultura. Super important sa araw-araw nila. Kaya, ang mga festivals at traditions nila ay nakabase dito. Sa Myanmar naman o Burma, mostly, Theravada Buddhism din ang makikita mo talaga sa mga templo at monghe sa paligid. May mga minority na Islam, Kristyanismo, at mga traditional beliefs pa rin na buhay. At super diverse and rich ang kanilang faith. Let's G! Hands-on muna tayo mga besh. Hindi lang puro chika. Try natin gawin para mas feel at mas ramdam natin. Kasi naman, pag mas solid ang personal experience, mas game. Tara, simulan na natin. Pangkatang gawain. Squad goals alert. Hatiin sa 4 na pangkat ang mga mag-aaral at bigyan ng kanya-kanyang gawain ang mga ito. Unang pangkat, tatalakayin ang sistemang pananampalataya ng mga pangkat etnolinguistiko sa Pilipinas, Indonesia at Brunei sa pamamagitan ng reporting. Ikalawang pangkat, tatalakayin ang sistemang pananampalataya ng mga pangkat etnolinguistiko sa Malaysia, Singapore at Timor-Leste sa pamamagitan ng pagtula. Ikatlong pangkat, tatalakayin ang sistemang pananampalataya ng mga pangkat etnolinguistiko sa Myanmar at Thailand sa pamamagitan ng maikling awitin. At ika-4 na pangkat, tatalakayin ang sistemang pananampalataya ng mga pangkat etnolinguistiko sa Vietnam, Laos at Cambodia sa pamamagitan ng newscasting. Mag-collab kayo, share ideas, at gawin ng sabay-sabay para mas fun at easy. Ang lakas ng team, lakas ng output. Kaya naman, let's lay together. Team effort tayo para mas madali at mas enjoy. Go lang ng go. Huwag matakot magkamali. Let's level up together. Kaya naman, sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Narito na ang pangkatin natin activity. Gamit ang continuous list chart, isa-isahin at tukuyin ang mga pangkat etnolinguistiko sa kapuluang Timog Silangang Asya or Insular Southeast Asia. Teamwork ang peg para mas smooth, kaya naman, let's go! O mga besh, see? Lume-level up na kayo.
Narito na tayo sa mga pamprosesong tanong. Di lang basta sagutan to ha. Think deep tayo. Paano nga ba nag-connect yung mga kultura sa araw-araw nilang buhay? Sagutan natin to para mas maintindihan natin kung bakit importante ang diversity sa kapuluang Timog Silangang Asya. Sabay-sabay tayong mag-isip, mag-share ng ideas, at maging open sa iba't ibang perspectives. Let's level up! Saglit muna, i-pause mo muna tong video kung kailangan mo ng time para isulat at intindihin. Alright, so ready na ba kayong maglaro? Gamit ang mga kahong may numero, tatawag ang inyong guro ng mag-aaral at papipiliin ng numero. Sasagot ang mag-aaral ng deal kung ang pangkat etnolinguistiko na mapipili ay matatagpuan sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya. Ito yung mainland Southeast Asia. At no deal naman kung hindi. Kung deal ang magiging sagot ng mag-aaral, tatanungin kayo ng guro nyo kung saang bansa ito sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya matatagpuan. Kaya naman, show your skills and have fun! Hey class, let's play Deal or No Deal. Ito yung Ethno Edition. Unang word natin, Karen. Is it a deal or no deal? Kasama kaya sa mainland Southeast Asia crew ang pangkat etnolinguistikong ito? Kung ang sagot mo ay deal, dapat alam mo rin kung saang bansa ito matatagpuan. Let's go! I'll give you 5 seconds to answer this. Ang tamang sagot ay deal. Ang Karen ay isang pangkat etnolinguistiko na matatagpuan sa Myanmar. Good job kung nakuha mo yan. Isa ka ng legit AP Explorer. Kung hindi naman, don't worry. Marami pa tayong rounds. Let's level up together. Are you ready? Next word mga besh. The word is meow. Hindi yan yung meow 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 meow. Alright! Is it a deal or no deal? Kasama ba ang meow sa mainland Southeast Asia crew o hindi? Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-decide. At ang tamang sagot ay no deal. Ang meow ay hindi bahagi ng mainland Southeast Asia. Matatagpuan ito sa China, kaya naman hindi sila pasok sa Southeast Asia crew natin. Nice try kung napaisip ka. Tandaan, sa AP, bawat sagot ay learning point. The next word is kin. Is it a deal or no deal? Kasama kaya siya sa mainland Southeast Asia crew? Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-isip. Ready? At ang tamang sagot ay deal. Yes mga besh, ang kin ay ang pinakamalaking pangkat etnolinguistiko sa Vietnam. Pasok na pasok sila sa mainland Southeast Asia Squad at sila rin ang majority sa bansa. Kung nasagot mo to ng tama, panalo ka. Add mo na yan sa XP mo sa Araling Panlipunan. Let's keep it rolling, AP Legends! Ang next word natin ay Khmer. Is it a deal or no deal? Mainland Southeast Asia material ba to o hindi? Here we go! Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-isip. At ang tamang sagot ay deal. Tama! Ang Khmer ay matatagpuan sa Cambodia
at sila ang pangunahing pangkat etnolinguistiko sa bansa. Sila rin ang may ambag sa one of the greatest civilizations sa Southeast Asia, ang Mer Empire. Next round, and the word is Cebuano. Is it a deal or no deal? Kasama ba ang mga Cebuano sa mainland Southeast Asia crew? Think fast! Here comes your timer. Ready? And the correct answer is no deal. Ang Cebuano ay isang pangkat etnolinguistiko mula sa Pilipinas. Ito'y bahagi ng island Southeast Asia at hindi ng mainland. So, kung no deal ang sagot mo, good game. Kung nagkamali, it's all good. Dagdag learning yan. Let's level up on the next one. Next word is Laulom. Is it a deal or no deal? Kasama kaya ito sa mainland Southeast Asia crew? Think fast again! At bibigyan ko kayo ng another 5 seconds para mag-decide. And the answer is deal. Ang Laulom ay matatagpuan sa Laos. At sila ang pinakamalaking ethnic group doon. Pasok na pasok sa mainland Southeast Asia squad, kaya kung di lang sagot mo, solid yan. Nice one! Tuloy ang quiz! Alright class, the next word is Thai. Is it a deal or no deal? You've got 5 seconds. Think smart and think fast. And the correct answer is deal. Tama, ang Thai ay pangunahing pangkat etnolinguistiko ng Thailand. Kaya naman, sure na sure at pasok na pasok sa mainland Southeast Asia crew. Kung di lang sagot mo, that's big brain moves. Kung hindi naman, don't worry, may next round pa. Next word na tayo. Let's keep it rolling. The word is Hmong. Is it a deal or no deal? You have 5 seconds. And the correct answer is deal. Yes, mga besh. Ang Hmong ay matatagpuan sa mainland Southeast Asian countries gaya ng Laos, Vietnam, at Thailand. Sila ay isang indigenous group na may rich traditions at language na part ng cultural identity ng rehiyon. And the next word is Muong. Is it a deal or no deal? Alam nyo na, so isip-isip tayo. 5 seconds. Ang tamang sagot ay deal. Yes, ang Muong ay isang pangkat etnolinguistiko mula sa Vietnam. Kaya naman, sila ay parte ng mainland Southeast Asia squad. Closely related din sila sa Vietnamese. Pero may sarili silang language at kultura. Ang unique. Next word tayo mga besh. Let's test your AP skills. The next word is Padong. Is it a deal or no deal? You have 5 seconds. Tama, it's a deal. At ang Padong ay bahagi ng Karen ethnic group na matatagpuan sa Myanmar at Thailand. Kaya yes, mainland Southeast Asia represent. Famous sila sa kanilang tradisyong paggamit ng brass rings sa leeg. Sobrang iconic ng culture nila. Alright mga ka-AP champs, next word na. The word is Arab. Is it a deal or no deal?
You've got 5 seconds, so think fast and let's go. And the correct answer is no deal. Ang Arab ay hindi kabilang sa mga pangkat etnolinguistiko ng mainland Southeast Asia. Sila ay matatagpuan sa bansang nasa Middle East at North Africa, gaya ng Saudi Arabia, UAE at Egypt. So kung no deal ang sagot mo, panalo ka. Kung nagkamali, chill lang. Dagdag knowledge din yan. Alright, and the last 2 words para sa larong ito ay ang, ekang at kaya. Is it a deal or no deal? Here comes your 5 seconds. Yes mga Bessie, ang ekang at kaya ay isang subgroup ng Karen people na matatagpuan sa Myanmar at Thailand. Kaya naman, pasok na pasok sila sa mainland Southeast Asia crew. Nice one kung di lang sagot mo. Tuloy-tuloy ang AP greatness mo. Dumako naman tayo sa mga pamprosesong tanong. Maaaring i-pause ang video para masagutan ninyo ang slide na to. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sa activity na to. Ready na ba ang brain mo? Check natin kung solid ka na dito. Let's see kung gaano ka ka-expert sa mga pangkat etnolinguistiko sa Timog Silangang Asya. Push mo yan, Besh! It's time to shine mga Bessie! Narito ang pangkatang gawain. Isasagawa ang isang cultural show na magpapakita ng pamumuhay, kultura, tradisyon at paniniwala ng piniling pangkat. Maaaring gawin o gamitin ng PowerPoint presentation o in-person cultural show. Ilahad ang pagpapahalaga bilang mga Asyano sa Timog Silangang Asya sa isasagawang palabas. Gamitin ang rubric na nasa ibaba sa pagmamarka. Good luck! So class, share naman kayo. What's the tea? Ano ang mga key takeaways mo? Bakit mahalaga na kilalanin at pahalagahan ang iba't ibang pangkat etnolinguistiko at kanilang pananampalataya sa mga bansang kapuluan ng Timog Silangang Asya tulad ng Pilipinas at Indonesia? Ma'am, ako po gusto kong sumagot. Okay, sige nga. Simple lang po. Kailangan mayroon tayong respeto at pagkikaisa. Ibig sabihin, kapag may respect plus unity, good vibes lang! Wow, very good. O, ayan. So, next slide naman tayo. Solid na tayo mga ka-AP. Na-explore na natin ang mundo ng mga pangkat etnolinguistiko sa Southeast Asia, from Thailand to Myanmar, Vietnam to Laos. Ang daming cultures, ang daming vibes, at lahat may role sa kasaysayan. Pero, tapos na ba ang mission mo? Hindi pa. Let's test your power level muna. It's pagsusulit time. I-level up na natin yung kaalaman mo. Chill lang, hindi to pabilisan, kundi pa-smartan. I-ready ang papel, ballpen at utak. Kasi, pagtataya mode is on. Let's G!